talagang they made me feel so Outcast. little and and outcasted na parang mali yung ginawa ko. Naku, ano ba yan? Alam ng lahat yung mga lyrics. Aren't you like really happy dahil sa kahit sa mga bagong henerasyon, alam ni Rilo yung mga lyrics? Theme song po kasi yun ng isang movie na favorite po ng pamilya ko. I think kay John Lloyd tsaka kay Sarah. Oh. She did a remake of the song. Kaya. Oo. Wow, di ba? Classic talaga from the maestro Right. himself. So, I feel so honored talaga. So he was the one who composed that, si Ryan He Cayabyab. did. Lahat ng mga awitin ng Smoky Mountain, Paraiso, ito, lahat yan si Mr. Ryan Cayabyab. Oo nga. Okay. Alam natin na si Geneva may anak siya and you're like a single mom, right? I am a single mom with a partner. With a partner. Yes, just magto 2 years. 2 years na. But I'm a single mom of 2. One boy who just turned 30. Wow. His name is Heaven. And London, who is 11. 11. London and Heaven. Ano yan? Those are your 2 favorite places. Dream Hindi ba? destination ko. yes. Huwag ka muna pupunta doon sa isa, ha? Okay. So, ang cute. Heaven on earth. That's what I Heaven always on say. My heaven earth. on That's earth. your son. Okay. So, nahirapan ka ba maging single mom? Yes, both. With Oo, both. mahirap. With Heaven, he was 3.5 years old when I became a single mother. It was hard. I was in school. Nag-UST kasi ako. Doon ako nag-AB General for a year. Pero hindi ko siya natapos because I got pregnant. Ayun. Yeah. Pero, earning a living, the pressure, paano mo na-survive lahat yon? Sa tulong ni God, na alam ko na never akong iniwan kahit kailan. Alam mo, Corina, kasi I never really talk about this, but at the age of 13, ako na po yung tumutulong sa pamilya ko. So, breadwinner ako ng pamilya. So, yun po yung medyo mas may pressure sa akin because when I got pregnant, parang iniisip ko kagad paano kung gusto kong mabigyan sila ng something na galing sa akin para hindi na kumuha ng apartment, yung mga ganon. So, and with God's help, I was able to provide a home for them and nandun pa rin yung bahay. Wow. So, yun yung number 1 ko talaga na dinasal. And then, of course, yung sa aming sa amin ng anak ko noon, si Heaven. And hindi, nag-iba ang buhay ko. Hindi ganun ka, syempre, back in the day, alam mo naman pag nabuntis ka, ibang tingin nila, di ba? It's not like yung ngayon na mas ano na yung mga tao, mas Liberal. modern na, mas liberal na, di ba? Nung time na yun, talagang they made me feel so Outcast. little and outcasted na parang mali yung ginawa ko. Yes, maybe to some people na yun nga dahil hindi nagpakasal, kailangan magpakasal muna bago yun. But then again, nandun na yung baby, ano pang gagawin ko? Of course, haharapin ko lahat at mamahalin ko yung anak ko. So yun na lang. At an early age of 19, I knew what I wanted and hindi ko pinatulan yung mga sinasabi ng ibang mga press. I just lived my life and kept on working. Yan. Palakpakan naman natin. Breadwinner! Diba? Taas ang kamay yung mga breadwinner ng pamilya. Ay, ako lang.
Aba, mga donya ba kayong Mga lahat? breadwinner. Mga donya yung kayong mga lahat? nagpo-provide sa pamilya nila, yung Bakit kayo kami yung kailangan ganun? kumita. Oo, hindi ba? Ibang pressure din talaga yon. Yung ikaw yung sinuwerte, no, sa pamilya. O, hindi Ayun. naman gusto ng tatay ko na syempre hindi siya. Kaya lang musikero siya eh. Alam mo naman minsan ang kinikita ng mga musikero, hindi siya consistent. Magkakaroon ng reunion ng Smoky Mountain. Kailan? Kailan? Oo nga. Hindi, hopefully end of this year na. Naku, Tito Ryan nasabi na. Ay, sorry. But anyway, dito kay Miss Corina. Okay. ang aga ng promotion. Exclusive yan. Exclusive. Oo. Yes. Teka muna, so, bakit, last question, bakit naisip mong bumalik sa school at tapusin anong course ang tinapos mo nga? Bisowa ako. So, Bachelor of Science and Office Administration. Oh. Kasi yung kinuha ko nun sa UST, pa-tourism dapat ako eh. So, AB General. And inisip ko lang, ito ang paniniwala ko. Ginawa ko lang ito para to give myself more confidence and para sabihin ko rin sa mga anak ko at lalo na sa aking 11-year-old na si Mami, nakatapos ng pag-aaral. Kahit tumagal na mga 30 years, pero I finished para sa sarili ko. Kasi it's something na may bibigay mo lang para sa'yo eh. Yes. Hindi mo pwedeng gawin yun na may tulong ang ibang mga tao, kundi suporta, di ba? So, na-realize ko rin na pwede ko namang gawin. So, nung 2024, dun po ako nag-enroll. And lahat naman po, karamihan pwede ka rin naman mag-online, di ba, kung walang oras. So, bigyan lang ng oras. Pero naniniwala ako, Miss Kay, that hindi naman kailangan tapos ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho or magkaroon ng magandang kinabukasan. Kailangan lang may grit, merong matapang ka. Diskarte. Kailangan masipag ka. Yun. Oo.